What's up mga kasabong? Ayun, nandito na naman tayo sa panibagong episode ng Sabong Pinas! Alright, so yun mga kasabong, unang-una nagpapasalamat muna ako sa mga positive feedbacks nyo sa ating mga natututunan nyo sa mga vlogs po natin. Kaya kung bago ka lang po sa YouTube channel na to, ako po si Roel Amano, ang inyong lingkod at inyong host ng Sabong Pinas. Mag-subscribe na po kayo at syempre huwag mong kalimutang pindutin ang bell button para maging updated ka sa mga bagong darating natin na videos at yung mga bago at luma nating videos. Panoodin nyo mga kasabong dahil marami kayong matututunan dyan tulad ng iba. Dahil tulad ko din, lagi lang din po ako kumakalap ng mga impormasyon sa mga veteranong breeders, mga kasabong, para tayo ay tuloy-tuloy yung ating magandang samahan, tuloy-tuloy yung ating pagtuturo, tuloy-tuloy yung pagbibigay natin ng tips, mga kasabong. Yun, maraming salamat sa lahat ng inyong suporta. Dumako na tayo sa ating pag-uusapan, mga kasabong. So yun mga kasabong, ang pag-uusapan po natin dito is kailan ba dapat talaga tayo magbe-breed? Mga kasabong is ano yan hindi basta po tayo nakapag-breed. Sa mga baguhan po dyan, mas makakatulong po ito sa inyo. At dun sa mga breeders na talaga sa matagal na po nagbe-breed ng manok pero talagang sila iligaw pa, mas makakatulong po itong information na ito. Kaya tapusin mo mga Sa pagkakamali mo pa, tapusin you will be evaporated. Tapusin nyo mga kasabong itong ating content na to para mas makatulong to sa buhay pagmamanok mo. Ito, magandang usapin to mga kasabong. Mga kasabong, himayin po muna natin yung tinatawag nating breeding season. Kailan po ba yung breeding season? Di ba mga kasabong, meron po tayong tinatawag na early bird, regular breeding, at national breeding mga kasabong. Tapos meron pang dumagdag ngayon is yung, kumbaga ang bagwis po, yun po yung kanilang, Hindi ko po sure, hindi po kasi ako nagpabanded ng bagwis ngayon. Ang bagwis po ay off-season. So mamaya, hihimayin po natin kung ano po yung breed na po yun. Which is, ang early bird ay October, November born. Tapos, yung regular season or yung local banded na tinatawag is November, December, January. So yung January, masyado na siyang bata para i-breed natin ng local banded. So, ang gagawin po natin dyan, national na po tayo jump, nationals, which is, siya ay January, February born. Masyado na siyang bata sa March born. Kaya mga kasabong, yun po ang mga tinatawag na breeding season. So, bakit nga po may breeding season? Mga kasabong, ako po, bago po ako magmanok ulit, meron na pong ganyan tinatawag, mga kasabong, breeding season. Kaya kailangan po nating sundin yan dahil maranas na nila yan at danas ko din mga kasabong, dun po, sa range na yon ng October, November, December, January, February, yung 5 months na po yan, dyan po masasarap bumuhay ng mga sisiw. Bakit mga kasabong? Dahil pagpasok na po ng March born, yung kasisiwan pa po niya, yung kahinaan pa po talaga ng katawan niya, papasok po siya sa sa tag-ulan mga kasabong. Sa tag-ulan, napakahina po ng sisiw pag tag-ulan. Kumbaga humihina po masyado yung kanilang katawan sa pagtanggap ng masyadong marami bakterya dahil nga basa. Mga kasabong, pag basa po ang ating lokasyon, ang ating lugar, dyan po naninirahan yung sobrang daming bakterya. Kaya mga kasabong, kung magbe-breed ka is dun ka po mag-align sa October, November, December, January, February. Ayan, dyan po mga kasabong dahil dyan po talaga yung pinaka-season na mas kahit pa po yan na mas mabilis po na makabuhay tayo. Kahit pa yan ay papisa sa itlog. Bastos ka, sasampalin kita. Sa inahin or sa incubator mga kasabong. Kaya dapat po talaga sumunod tayo doon. At saka kung hawk fight ang lalabanan mo, sa off-season breeds ka, halimbawa nag-istaga na, masyadong bata ang manok mo. Pagka naman nag-istag na yung manok mo, lugon na yung mga kamats. Kaya mga kasabong, mapapalaban ka lagi sa mas matatanda. Mapipilitan ka mapapalaban sa mas magugulang. Di ba mga kasabong, alanganin naman tayong bumangga doon. Alanganin naman tayo dahil ang aasahan na lang natin mga kasabong is swerte na lang. Di ba mga kasabong, dahil the more na bata ang manok mo, the more na malapit ka sa talo mga kasabong. The more na gumugulang yung manok mo, ayan, ahead ka mga kasabong. So, usapang ahead mga kasabong. Kami po dito sa AGP Chong Game Farm. Kami po, bago po kami mag-breed ng early bird, nagseset na po kami ng date kung kailan namin gusto mapisa. Para mas ahead po kami sa istagan, sa early bird. So, ang mangyayari po nun mga kasabong, October pa lang, first week, mga kasabong first week, tinatarget po namin yan yung early bird.
first week ng October, meron na po kami dyan first batch. Tapos yung second batch po niyan is mas maganda po kung last week ng boundary siya ng November. Boundary which is yun yung October katapusan. Mga kasabong, mas maganda po yun dahil ang ginagawa po namin dyan is alam po namin yung born ng October first week at saka nung second batch po namin. Dahil mga kasabong, halimbawa po tulad ko, seller ako, meron po may maghahanap sa amin na meron kang gantong board. Kasi lamang po yun eh. Lamang po na sa halimbawa, October first week, mga kasabong nga, tandaan. Halimbawa, October first week, lamang ka po dyan. Dahil ang mga born ng mga magiging kalaban mo is, yung mga bara-barang breed is November na yan. Yung 2 weeks to 3 weeks na advantage na nauna kang nagpapisa, advantage po yan sa stagan. Dahil mga kasabong, yun po, yung sinasabi na rin ng mga veteranong breeder. Kaya, mga kasabong, binago po namin yung, dati, ganun din po kami mga kasabong, bara-bara din po kami, basta makalusot po kami sa banding team, basta makapagpabanded po kami kahit bata, okay lang po. Pero, binago po namin yun, mas maganda po na ahead po yung aming mga manok para mas mabilis siya maubos, mas mabilis siya mabenta, and besides, ahead siya sa laban. Dahil mga kasabong, importante po yun. At saka, yung batch 2 po ng aming early bird is mas maganda siya pang finals eh. Kung sakali, halimbawa, mga kasabong, lumaban ako. Yung elimination ko, pinang-elimination ko is yung October born. October first week born. Tapos yung second batch ko is yung last week na ng born. Dahil mas maganda mga kasabong press na press siya. Dahil yung first week ng October, siya po ay parang maglulugo na siya. Maglulugo na siya eh. Masakit na ang katawan nun. Kaya mga kasabong, pag dumating ka sa finals, dahil ang finals po niyan is malayo-layo, mahaba-haba po yung lalabanan mo, kaya mas maganda mga kasabong, yung last week ng October, siya yung gagamitin mo pang finals. Dahil press na press yan mga kasabong. Siya yung kalagitan yan, katindihan yan ng ating mga stags mga kasabong. Ayun, so yun mga kasabong, kaya din ikaw ay binibigyan ko ng tips para tayo ay mas maaga makapag-breed dahil bukod sa laban ka, kung sakaling laban ka, ahead ka. Kung sakaling magbebenta ka, ahead ka pa rin mga kasabong dahil maganda ng sukat at maganda na yung hipo ng katawan ng manok mo, ng stag mo pagdating sa stagan. Kaya mga kasabong, kung ikaw naman ay hindi susunod dun sa early bird, okay lang, mas agahan mo naman ng national season. Kung hindi naman ikaw national season, mas agahan. Basta kung yan lahat ay papatasin mo, kung yan lahat ay pagbibreedan mo, mas maganda yung mas maagap ka. So kung mas maagap ka magbibreed, mas maagap ka magkondisyon ng iyong mga gagamiting materyales. Kaya mga kasabong, yun yung binibigay ko sa inyong tips. At talakayan naman natin kung alin yung mas maganda ang nabubuhay ng early bird, ng national, ng local at ng national. So, mga kasabong, ito maganda to. So, mga kasabong, itong itatakil natin sunod is opinion ko lang din po ito dito po sa AGP Chong Game Farm. Doon po sa early bird, local at saka sa national, sa amin pong experience, mas masarap pong bumuhay ng early bird. Mga kasabong, mas masarap pong bumuhay dahil diyan yung mga sisiw at mga manok po natin, mas malakas po na kaya nilang tanggapin yung lamig kesa doon sa init. Mas stressful sila sa mainit, sa summer, kesa po sa taglamig. So, kung ikaw ay magbibreed ng early bird, mahahagip po niyan yung December. So, yung December po na yun, ay mahahagip po niyan yung December. So, yung December, malamig po yan. Maganda po ang klima para sa kanila. Dahil po, yan ay American fowl. Mga kasabong American fowl po yan. Mas malalakas po sila sa lamig kaysa sa summer. So, ikaw ay nag-breed ng early bird, madadaanan po nila ng kasisiwan pa lang, yung December, malamig po yun. Pag dumako na po ng January, February, mataas na po at malakas na po ang immune system nila. Kaya mas maganda po, para po sa akin, na mag-breed ng early bird, mga kasabong. Kung po, tayo ay may nagbe-breed po dyan ng mga backyards, mga kasabong. Diba? Mga backyards po, mag-breed po tayo ng early bird. Kaya dahil mga kasabong, kahit po may mga palimlim po yan, kahit pa-incubator po yan, mabilis po mabubuhay dyan yung early bird. Kesa po sa January born. Halimbawa po yung January, February born. Di ba pa mga kasabong? Yung January born, February, March. Yung March po yan, going to ano na yan? Going to tag-init na po yan. Stress na dyan, hal-hal na po yung mga manok natin yan. So, pagka dumating yung time na yun mga kasabong, kailangan na natin supplean sila ng matitindi pong vitamina. Mga kasabong, hindi ko po ini-endorso dito yung mga lintik na antibiotic yan mga kasabong. Masyado ka rin makalipusta. Kung dumako na naman po tayo ng antibiotic. Basta, alam nyo na yan. So, yung mga kasabong, kaya pagka po tayo ay lumagpas na, halimbawa, so yung mga kasabong, meron po kasi mga backyards na nagbe-breed po dyan ng March born. So, March, April, May.
Di ba? Yung June, yung kalahatian po ng May, papasok na po yung tag-ulan yan. Papasok na po ang mga virus natin kasi po basa. Di ba mga kasabong? Iba po yung basa sa taglamig. Dahil yung taglamig, malamig lang po dyan pero hindi masyadong basa. Di ba mga kasabong? Magandang tip po yan. Kaya alam ko na for sure marami kayong natututunan dito about sa breeding mga kasabong dahil mas mahirap po ang usapang breeding kaysa sa conditioning. Bakit ko po nasabi mga kasabong? Yan po yung mga sisiw mo na yan. Palakihin mo ng healthy yan. I-keeping mo lang yan, papalo yan eh. Di ba mga kasabong? Pero yung conditioning na yan, yun nga mga kasabong, palakihin mo ng healthy yan, papalo yan. Pero yung breeding mga kasabong, hindi mo basta-basta pwedeng basta-bastahin yan. Dahil iba't ibang sakit, iba't ibang bakterya, virus, ang pwedeng pumasok po sa kanila. Kaya mga kasabong, tinuturuan ko po kayo at binibigyan ko po kayo ng tips or advice or it's up to you pa rin mga kasabong kung susundin nyo yung sinasabi ko sa inyong early bird. Dahil mga kasabong, dahil po dito sa akin na nagdaan, hindi dahil po sumabog yung taan. Is maraming nagkasulpor dito sa akin. Hindi mga kasabong. Yun po yun. Isa po sa experience, the best experience po namin is early bird is maganda po talaga silang buhayin. Unlike sa ating national dahil mga kasabong nga, yun nga, dadaan sila sa pag-change ng klima. So yun mga kasabong, inuulit ko sa mga backyards po dyan, sa mga nagpapalimlim po dyan, targetin po natin yung October, November born. Pasok po sila sa Stagan, pasok po sila sa Derby, at syempre mga kasabong, mas mabilis po nating mabubuhay yung ating mga sisiw, yung ating mga breeds. Kaya mga kasabong, yun po yung binigay ko sa inyong tip at sana may natutunan po kayo. At sana ulit niya. No. Mga kasabong, sana natuto po kayo at sana may nakuha na naman po kayong information dito kung kailan tayo magbe-breed. Di ba mga kasabong? Mga kasabong, patuloy lang po ang pagsuporta dahil hindi po ako magsasawang magbigay ng inputs mga kasabong. Magbigay ng kaalaman at ng pagmamahal siyempre sa inyo lahat. Sapakin ko kaya ito para makatulong. So mga kasabong, maraming salamat po. Sana po ay nakatulong po ako sa inyo sa content na to mga kasabong. At syempre, huwag mo kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button. Talagang may sa demonyo ka eh. Ang bell button para laging updated ka sa mga darating natin na video. Huwag mo naman kalimutan ng pag wala kang gagawin, mag-like ka naman. Huwag yung dislike. Maraming salamat mga kasabong at kita-kits sa next episode ng Sabong Pinas! Peace yo! Kita-kits!